KMCC Mall. Tapos na-meet ko yung may-ari. Andun, si Sir, tapos nung na-meet ko siya, umalis na siya, tinawagan ako ng mama mo. Uy, alam mo yung may-ari ng mall na to? Sabi niya ganyan. Pinsan niya ng dati ng tatay mo. Oh my God! Tapos tinawagan ko agad yun, si Sir, limutan ko. Tapos bumalik ka, parang nag-call kami. Ay talaga, hindi niya po alam. Nakaalis siya. So nung nangyari po, nag-dinner kami sa bahay niya sa Davao. Alam mo ba, yung tatay mo, high school pa kami, ganito kami ka-close yan. You just call me tito, gumagano na siya. So para siya yung pinaka-connect ko actually sa dad ko. Sabi niya nga, mabait niya, okay lang yan. For sure, happy siya na nakita tayo. Sir, namatay na nun ng tatay mo? Namatay. Last month na po, nangyari to. Nagkita kayo ng Yung tito ko po. Anong month namatay yung tatay? 2020? 2020. Year 2020. Paano ka napunta sa Viva? In Ah, the middle of your depression, gano'n? Ano po, nung pandemic po, inaabangan na po ako ng Viva daw ni Yael. Yael po, Daniel. Siya po yung handler ko, na siya yung naglakad sa akin sa Viva. And nabalitaan kasi na nawala na po yung Asian Artist Agency ni Tito Boy. Kaya nirelease po ako and inabsorb po ako ng Viva. Na freelance ako nung time na yun. Hindi pa ganun ka sobrang active yung Viva noon, no? So, nung pandemic, pero parang nag-sign po ako mga June. Kaka-start lang talaga ng pandemic. Pandemic baby. Yes po, pandemic baby po. Ako ata yung isa sa mga pinakaunang lumipat talaga. Parang first batch ng mga artist Actually. na lumipat sa Viva talaga. Oo. Tapos sumunod-sunod na yung iba. Sumunod na ibang hashtag. Ang dami na namin hashtag sa Viva. So, yung tatay mo, hindi mo nakita mula na malita. Pagkapanganak ko, anong pangalan? Wilbert din. Yeah. Sana, pero okay lang. Thank you na lang sa jeans. Kasi ano siya, matangkad na Chinese siya, matangkad na payat. Thank you na lang. Sobra. Sobra.